Kailangan nating mag-ingat. I have to do this para hindi matuntun ng mama mo, ang mag-ina. I used 2 cars para mailigaw ang mga taong alam kong nagmamanman sa akin. Natawa ito ng mahina. You're good, damn you. Napangiti siya. Kaya pala palagi nitong naililigaw ang mga detective na sumusubaybay rito. Para silang magkapatid na nagakbayan at lumabas ng private room. Sumakay sila sa kotse nito. Pumasok sila sa basement ng isang mall sa Makati. Pagkatapos ay umakyat sila. Pumasok sa elevator. Lumabas sila sa sumusunod na palapag at doon ay sumakay ulit sa isang pulang kotse. Tinted, you're really good. Muli na pangiti siya. To save the woman I love. Tumawa to. I hope you can find the woman you love for the rest of your life. You are magnanimous, Brent. Masaya silang nagkwentuhan. Pumasok ang kotse nito sa isang condo building sa Green Hills. Hindi niya naisip na nasa paligid lang palang kanyang mag-ina. Pinapatulog ni Denise ang anak nang marinig niya ang tunog ng doorbell. Iniwan niya sa inay niya ang sanggol at lumabas ng silid na pagbuksan niya si Brent, ngunit laking gulat niya nang makita niya si Evan James na biglang lumitaw sa tabi nito. Damn you, Brent, asik niya rito. Denise, please, para matapos ng gulong ito, wika nito. You made things more complicated. Leave me alone, both of you. Isasara na sana niya ang pinto, ngunit napigilan siya nito. Si Evan James naman ay parang kuting na mabilis na pumasok. Let's talk, honey, malumani na sabi nito. No, leave now please, pakiusap niya rito. I promise, hindi ka na magagalaw ni mama. Lumayas ka rito at huwag ka nang babalik. I'm not going to accept you again. I hate you. Wala siyang magawa kung hindi ang magsinungaling dito. Natatakot siya. Sabay-sabay silang napalingon ng pinto ng silid niya nang umalingaw-ngaw ang iyak ni Iris James. I want to see my child. Patakbong tinungo nito ang pinto ng silid. Get out of my house! Hinabol niya ito bago ito nakapasok sa silid. Humarang siya sa pinto. Hindi mo siya anak. Denise, please. Alam ko na lahat at nakahanda akong lumuhod sa'yo. Makita ko lang ang anak ko. Pagmamakaawan nitong lumuhod sa harap niya. Hawak siya nito sa kanyang bewang, sumubsob to sa tiyan niya. Please, trust me, Denise. Pagsusumamo nito, napaiyak siya nang nakikita niyang paghihirap ng kalooban nito. Ngunit buhay nilang mag-ina ang sinasalba niya. Ayaw niya madami ang anak nila. Pinatigas niya ang kanyang muka. Umalis ka na, Evan James. Huwag mo na kaming guluhin ng anak natin. Please, alang-alang kay Iris James. Hayaan mo na kami. Pakiusap na rin niya rito. Buhay kong hinihingi mo, Denise. Alam kong takot ka kay mama. Gagawin ko lahat para maprotektahan ko kayo mag-ina. Please, gusto kong makita ang anak ko. Pagmamakaawa nito, wala siyang nagawa kung hindi ang umalis sa pagkakaharang niya sa pinto. Tumuloy ito sa silid nilang mag-ina. Ngunit hindi magbabagong kanyang desisyon. Ilalayo niya ang kanyang anak bago mahuli ang lahat. Kahit mangako tong kaya nitong protektahan silang mag-ina, she won't take a chance. Buhay ng anak niyang nakasalalay. Nakamata si Brent sa kanilang dalawa. She could not blame him. He was so protective and supportive sa kanilang mag-ina. Kung mabibigyan lang siya ng 2 puso, ito ang pangalawang lalaking kanyang mamahalin habang buhay. Napaiyak siya tiniyaan si Evan James sa kwarto. Paglabas nito ay karga na nito si Iris James. Mahigpit na yakap nitong anak nila, hinahagkan nitong bata sa noo. Hindi pa yata na kontento at pinaghahalikan nito sa mukha. Anak, anas nito. May luhang tumulo sa gilid ng mga mata nito. Nagbaba siya ng tingin, ayaw niya magbago ang kanyang isip. Pagbibigyan niya itong makargang anak nila sa huling pagkakataon. Naupo ito sa tabi niya, inakbayan siya nito habang nakayakap ang isang kamay nito sa anak nila. Sweetheart, ililipat ko kayo sa bahay. Kukuha ko ng maraming bodyguards. Hindi makakapasok si mama sa bahay natin. Pagbibigay assurance nito. Hindi ko kayang malayo pa sa inyong mag-ina. Pagsusumamo nito. Evan James, napaiyak na lang siya. Hindi sapat ang assurance nitong mapoprotektahan silang mag-ina. She could not take a chance. For the second time, inakala rin niya noon na maiwasan niyang ina nito. Nagkamali siya. Paano kung hindi na sila makaligtas na mag-ina sa pangalawang pagkakataon? Kapag nabigyan ang Donya ng pagkakataon ni baka patay na silang mag-ina, napatingin siya sa mukha nito. Mahal niya ito ngunit kailangan nilang magsekripisyo. Habang nandyan pang mama nito, sana'y mapatawad siya nito sa gagawin niyang paglalayo sa anak nila. I'm sorry, Evan James. Sa huling pagkakataon hinagkan niya ito. Mama! Mama!
Nagwawalang tawag ni Evan James habang umuwi siya sa kiterya para kumprontahin ang kanyang ina. Hindi siya papayag na habang buhay ay natatakot si Denise dito. Bakit? Tanong ng kanyang ina. Nalilisik ang mga mata nang lumabas ito ng silid at tumayo sa itaas ng hagdan. Hayaan niyo na kaming makasal ni Denise, Mama. Huwag niyong hayaang kamuhian ko kayo at kalimutang may ina ako. Mahal na mahal ko mag-ina ko at hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanila. Sinvergüenza! Ganito bang igaganti mo sa iyong inang nagluwal sa'yo sa mundo? Muntik na akong mamatay nang iluwal kita. Pagkatapos kamumuhian mo lang ako dahil sa babaeng yon? Napaluha ito sa pagwawala. Pero kailangan niyo bang gumawa ng ganun kasamang bagay para lang mailay sa akin ang babaeng mahal na mahal ko? You almost killed me doing this to the woman I love. Kung mawawala rin lang ang mag-ina ko, ako na lang ang patayin niyo. Nagwawala rin siya sa galit. Tanga ka, Evan James. Dahil lang sa babaeng yon ay nawalan ka na ng galang sa akin? Mula pa noong bata ka, wala ka ng galang sa akin. Pinili mong babaeng yon. Mula noon inawalan na ako ng anak. Galit pa rin sigaw nito. But please, Mama, try to understand that I must spend my lifetime with my son. I'm begging you, Mama. Huwag mong patayin ang mag-ina ko dahil para ako na rin ang pinatay mo. Get out of my house! Taboy nito sa kanya. Hindi niya na alam na ganong katindi ang galit nito kay Denise. Mula nung bata siya, ipinaglaban na niya si Denise dito. Kahit harangan pa siya nito ng sibat at takuting hindi bibigyan ng pera kapag nagpakita siya kay Denise, hindi niya sinunod ito. Nakatanim pala sa puso nitong galit kay Denise dahil mas maraming oras ang linubuhos niya sa huli mula pa noong bata siya. Kapag weekend at bakasyon, maghapong kasama niya sa Denise. Hindi niya maalalang mahabang bakasyon kasama ang kanyang ina dahil mas gusto niyang magbabad sa piling ni Denise. Naglalaro sila sa asyenda hanggang gabi. Kahit umulan o bumagyo, nasa parang sila at naglalaro. Ngayon maaari ba niyang sisihin ang kanyang ina kung galit na galit ito kay Denise? Dahil pakaramdam nito inagaw siya ni Denise. Mahal niya ang kanyang ina, ngunit hindi niya kayang mawalan si Denise ng pangatlong pagkakataon. Damang-dama ni Denise kung gaano siya kamahal ni Evan James, pero takot ang nangingibabaw sa kanyang puso para sa kanilang mag-ina. Kaya lumayo siya at walang nakakaalam kung nasan silang mag-ina. Pagkatapos niyang mag-ayos ang mga iiwanan niya, ngunit hanggang kailan sila magtatagong mag-ina kay Evan James at sa mama nito. Pakiramdam niya nagmamasid lang ang mama nito sa kanya at anumang oras ay papasukin siya nito sa bahay at dudukutin silang mag-ina. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang galit nito sa kanya. Yakap ang anak, naupo siya sa lilim ng punong niyog. Sa Mindoro sila pansamantalang nagtatago habang inihahanda niyang pag-alis nilang mag-ina. Tinulungan siya ng isang kliyente niyang manager ng Honda Company. Nakausap niya si Mr. Takimoto. Pwede raw na ipadala siya dito sa Japan para maging accountant doon. Ngunit ibinigay niya rito ang kondisyong kasama niyang anak. Tinanggap siya ng Honda. Yun ang inaasahan niyang paraan para makalayo ng Pilipinas. Ang kanyang inay naman ay babalik sa farm ni Brent sa Batangas. Doon ito mananatili bilang mayordoma habang nasa Japan silang mag-ina. Magkahalong kalungkutan, tuwa at safety ang nadama niya nang sa wakas ay makarating na silang mag-ina sa Japan. Ngayon ay tuluyan na siyang nakalayo kay Evan James. Nalulungkot siya ngunit wala siyang magagawa. Yun ang alam niyang tanging paraan. Pagkatapos ng 3 buwang paghihintay niya sa pag-asikaso sa kanyang mga papeles, nakaalis din siya ng Pilipinas. Binigyan din siya ng briefing ni Mr. Takimoto na pwede niyang ipagkatiwala ang anak niya sa isang babysitting company sa Japan. Pag-aari ng isang Pilipinong nakapag-asawa ng Hapon ang babysitting company. Maraming batang iniiwan doon ng mga inang nagtatrabaho. May mga Filipina nurses doon na siyang tagapag-alaga ng mga bata. Nakahinga siya ng maluwag nang maiayos na niya ang buhay nilang mag-ina sa Japan. Kapag umaga, inihahatid niya si Iris James sa babysitting company bago siya pumasok sa trabaho. Sa hapon, dinadaanan niya ito. Mahirap para sa kanyang ginagawa niya pero ang kanilang kaligtasan ang importante sa kanya. Lumipas ang 1 buwan. Kapag may overtime ay sinusunggaban niya yon para kumita siya. Hindi pala madaling mabuhay sa ibang bansa. Baby, I'm so sorry dahil ipinagkait ko ang daddy mo sa'yo. Wala tayong magagawa. Buhay natin ang mahalaga anak. Hindi ko alam kung kailan tayo matatanggap ng lola mo. Gabi lang kung mahawakan niyang anak niya at yun ang isa pang kinalulungkot niya. Kapag may overtime siya, halos hindi na niya malaro ito. Tulog ito kapag kinukuha na niya ito sa babysitter at tulog pa rin ito kapag dinadala niya ito doon.
Salamat na lang dahil kapag linggo, nakakasama niya ito maghapon. Apartment ang ibinigay sa kanya ng Honda. Sagot yun ng kumpanya, kaya bawas na ang bayad niya sa bahay. Ngunit malaki ang bayad niya sa babysitting company. Halos ikaapat na bahagi ng sahod niya na pupunta roon. Ngunit makakaraos din siya para sa anak niya magsusumikap siya. Hello, bati ng babaeng dumaan sa harap ng gate. Mukhang Pilipina to. Hi, ginitian din niya to. Anong pangalan niya? Ang gwapo naman niya. Lumapit ito sa gate. Iris James. Sagot niya lumapit dito. Kailan ka lang ba rito? Tanong nito. 1 buwan pa lang. Ikaw? Tanong din niya. 2 taon. Diyan ako nakatira sa kabilang pinto. Saan ka nagtatrabaho? Sa Honda. Sagot niya. Maganda naman palang trabaho mo. Mabuti ka pa. Sabi nito. Ikaw? Nakapag-asawa ako ng hapon. Entertainer ako dati pero pinatigil na ako ng asawa ko. Sagot nito, mabuti ka pa at full-time may bahay ka? Nakapagpalagayan sila ng loob. Napatingin sila sa gate sa katapat niyang bahay. Bago yatang kapitbahay natin yun ha. Tinurong lalaking lumabas mula sa kabilang gate. Naupo yun sa bench. Sa terrace, nakasanglases to. Dito pala nagtatago si Santa Claus kapag hindi Christmas. Natawang sabi nito. Mahaba kasi ang puting balbas ng lalaki. Ang buhok nito'y kulot-kulot na puting-putit hanggang balikat nitong haba. Hindi nila malaman kung saan nakatingin to. Nahiga ito sa bench na parang nagpapaaraw. Sandali at kakausapin ko. Anito parang walang magawa sa buhay at mahilig makipagkapit bahay. Ano nga palang pangalan mo? Tanong nito. Denise, ikaw? Annie? Nakangiting sabi nito. Lilipat lang ako sa kabila. Paalam nito at lumapit sa kabilang gate. Pinapatulog niya ang anak nang tumunog ang doorbell. Naisip niya baka bumalik si Annie. Talagang wala yatang magawang babaeng yon. Lumabas siya ng bahay at tinuwang gate. Si Santa Claus ang nakita niya nakatayo sa labas ng gate. Anong kailangan nito sa kanya? Hi, bati niya rito. Hello, matipid na bati nito. Pilipina ka raw? Tanong nito. Umangat ang kanyang kilay. Pilipino rin yata si Santa Claus. Yes, ikaw. Pilipino rin? Tanong niya. Obvious ba nagtatagalog na nga? Oo, mahinang sagot nito. Hindi pa rin ito inaalis ang sunglasses nito. Halos natatakpan ang buong mukha nito dahil sa kapal ng bigote nito. Sakop din na sunglasses itong kalahating mukha nito. May baby ka yata? Tanong nito. Meron, nakangiting sagot niya. Umiiyak na yata, mahina pa rin ang tinig nito. Sandali lang ha? Paalam niya rito dahil mababa lang naman ang bakod ng apartment niya ay kinausap na lang niya itong hindi pa binubuksan ng gate. Pumasok siya sa bahay, kinarga si Iris James. At sinawyaw to para tumahan sa pag-iyak. Nabigla siya nang makita niyang pumasok si Santa Claus. Hindi niya kasi naisara ang pinto pagpasok niya. Talagang si Santa Claus nga ito dahil basta na lang lumilitaw. Tinalo ng marahil nitong mababang bakod. Iyakan pala si Iris James kapag naramdaman niya nasa paligid ang kanyang ama. Tumaginting sa pandinig niya ang tinig ni Evan James. Na walang iba kung hindi si Santa Claus. What are you doing here? How did... Nagsumamo ako sa Honda at sinabi sa akin kung saan kita matatagpuan. Then I took the flight immediately, Denise. Hindi mo na kailangan gawin ang kabaliwang ito. Nagalit si Santa Claus, Evan James. Nangihinang napaupo siya sa sofa. Look, Denise, naiintindihan ko kung bakit gusto mong pagtaguan ako. Pero pagbigyan mo naman ako at pagkatiwalaan, kaya ko kayong protektahang mag-ina. Sa akala mo ba, kahit na magtago ka pa rito sa Japan, ay hindi ka matatagpuan ni Mama kung gugustuhin niya? Huwag mo na siyang isipin, bumalik na tayo sa Pilipinas at hindi ang ganitong nahihirapan ka rito. Lumuhod dito sa harap niya. Napaiyak siya. Hindi rin niya naisip yun na kahit saan siya, magpunta ay masusundan siya ng ina nito. Dahil mayaman at makapangyarihan ito. Denise, hindi ko kayang malayo pa kayong mag-ina sa akin. Mahabang panahon ng pinaghirap ng mga kalooban nating dalawa. This time, trust me, sweetheart. Niyakap siya nito sa kanyang bewang, napipi ng paa ng kanilang anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung pati ang anak ko ay madamay. Tumulong mga luha niya. Hindi ko papayagang mangyari yun, sweetheart. Tuwid na lumuhod ito sa harap niya at kinuha nito si Iris James. Galit ka rin naman sa akin dahil iniwan kita. Umiyak pa rin sabi niya. Nung una ay talagang nababaliw na ako and I cursed you for leaving me like crazy. I was mad and I became a devil. I'm sorry for that, sweetheart. But please, give me a third chance to fulfill my promise. I love you very much, Denise. Kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit habang isang bisig nito'y karga si Iris James. I pity my son, nadadami siya sa ganitong sitwasyon.
Let's take a third chance. Trust me. I'm sorry for him as well. Pero ito lang ang alam ko para maging ligtas siya dahil baka ilayo siya sa akin ng mama mo. I can't bear to lose my child. Sumisigok na siya dahil sa patuloy na pag-iyak. Hindi rin pala niya kayang mawala ng tuluyan sa kanya si Evan James. Kinakaya lang niya ang kalungkutang malayo rito dahil kay Iris James. Pinakawalan siya nito at naupo ito sa tabi niya ngunit mataman din siyang tinitigan ito sa mukha. I miss you badly, sweetheart. Di naman isang palad nitong kanyang pisngi. Huwag kang matakot sa galit ko. Dagling naglalaho yon kapag narinig kong mahal mo pa rin ako. I miss you too. Napasubsob siya sa balikat nito. Can you promise to trust me this time, Denise? Inangat nitong kanyang mukha. Dinampian nito ng halikang kanyang mga labi. Tumango siya. Siguro nga dapat niyang idami ito sa problema niya kay Iris James. Kailangan niya to para patuloy silang mabuhay na mag-ina. Kinabig nitong batok niya at siniil siya ng halik. Hindi naging sagabal ang anak nila dahil natahimik ito. Nakayakap ito sa laeg ng ama nito. Ang dalawang munting bisig nito na parang alam nitong ito ang ama nito at may bibigyan to ng proteksyon. I'm madly in love with you at kapag nawalay ka sa akin nagiging demonyo yata ako. Muli siyang siniil nito ng halik. Sabik na sabik ang bawat hagod ng mga labi nito sa kanyang mga labi. Lumaban siya ng mainit na halik dito. Kusa silang bumitaw sa isa't isa nang umingit ng iyak ang kanilang anak. Inaabot nitong mukha ng ama nito ngunit dahil nakadukwang ito't naghahalikan sila, hindi maabot ng munting daliri nitong mukha ng ama. Oh boy, marunong ka na magselos. Pinakawala ni Evan James ang pagkakayakap ng isang bisig nito sa kanya. Don't worry son. Hindi na tayo magkakalayo. Pinaghahalikan nito ang mukha ng anak nila. Patulugin muna natin siya bago natin harapin ang isa't isa. Makahulugang ngumiti ito, kinuha niyang feeding bottle at sinubo sa anak. Baby, matulog ni ikaw para masolo naman ako ni mommy. Inihali nitong kanilang anak. Ilang minuto lang ibagsak ng mga kamay ng bata. Mabilis na ibinaba nitong anak nila sa kuna, saka siya hinarap nito. Denise, say that you love me, sweetheart. Ungot ni Evan James na magkatabi na sila sa bed niya. Tuloy-tuloy naman ang tulog ng anak nila na parang pinagbigyan sila nito. I love you. Alam mo kung gaano kita kamahal. Ikinamatay kong paggawa ng sulat at sinabing hindi na ako babalik pa sa'yo. Alam ko rin nasaktan ka ng labis at maaring galit ka sa akin. Kapag ganong sumisipa si Iris James at tiyan ko noong ay gustong gusto kitang tawagan para marinig ang boses mo. I wanted to hear that you love me so much. Napaluha siya sa kasiyahang nakayakap naman ito. I will love you till the end of time. Hinagkan siya nito sa mukha. Alam mo bang umalis na lahat ng mga katulong sa bahay? Dahil sa takot nila sa akin, I became a devil. Maraming nagsasabi sa akin noon pero may magagawa ba sila hanggat hindi kita nakikita? Walang makakapagpabago sa ugali kong minana ko kay Satanas. Tinitigan lang niya ito sa mukha. Kaya naman pala nagiging masungit to kapag nagagalit siya rito. Dahil nagiging demonyo to kapag nawawala siya rito. Galit na galit din ako sa'yo dahil sa pag-akalang iniwan mo ko dahil gusto mo lang akong gantihan sa pag-iwan ko sa'yo noon. But love conquers me. Kapag nakikita kita at hindi ko maiwasang di mag-isip na parurusahan kita kapag nahuli kita. I'm angry but I really missed you. Kinulong nito sa dalawang palad ang kanyang mukha. Pati si Brent ay naidamay ko pa. Nagkita kami't nagkabati. Kaya nga tinulungan niya ako matagpuan kita dahil nagmakaawa ako sa kanya. He also told me how much he love you. Pero ayaw niya nang kinakikiamot lang. Gusto kanyang saluhin pero dahil hindi kanya masolo, pinaubaya ka na niya sa akin. Natatawang sabi nito. You did that? Maang nasabi niya, yes at pinangako ko sa sarili kong kapag dumating. Ang pagkakataong makapagbayad ako sa kanya, sa abot ng makakaya ko'y gagawin ko. Because I owe him my life when he helped you when you needed me. Tinitigan siya nito sa mukha, but sweetheart, nagsiselos talaga ako sa kanya. Natawa na naman to. Obvious nga pinaghahalikan niya ito sa mga labi. I need you badly, my Denise. Umangat ang katawan nito sa kama at dumapa pa ito sa ibabaw niya. I've been tortured for more than a decade. Sinil siya nito ng halik sa mga labi. Then he became a devil on their bed. No one could blame me. Hindi ka naman mukhang Satanas, mukha kang Santa Claus na malnourished. Natawa siya. Humanda siya sa matatamong parusa mula rito. Cause I was desperate to find you kaya wala na akong panahong magayos. Pero nagkaroon ka ng panahon para ipublish ang bukat balbas mo. Natawa siya. Huwag mo nga akong pinagtatawanan. You have to pay me back for my lost nights. He eyed her like a delicious candy.
I love you. His voice was husky. He was possessed by her. He kissed her everywhere, tasting every part of her body. Para siyang nakasakay sa ulap, para siyang maubusan ng hininga na parang anumang oras ay babagsak siya sa pinakamalalim na balon sa mundo. She gasped with desire when he positioned himself on top of her. I love you, Denise. I'm madly in love with you, and I love you dearly. Evan James, take me wherever you want. Now she promised to trust him and make him her savior from whatever danger to come. Trust me, mamamatay na muna ako bago may mangyaring masama sa inyo, mahal ko. He continued teasing her everywhere until they could not hold on anymore, and they passionately described what love really meant. I trust you because I love you. I promise to stay with you till the end of time. Take me, love me. Anas niya. Now she was so sure that they would live forever for better or for worse. As husband and wife, no one could break their promise, even that. She was no longer afraid as long as she felt the intensity of his love. Anong silbi ng buhay at pasakit kung hindi niya kasama at madama ang pag-ibig ng kanyang mahal. Walang bukas na gugustuhin niyang magising kung hindi niya masisilayan ang ngiti nito. For better or for worse, they must live together forever. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat po sa lahat na sumuport at sumubaybay. Muli po magkita-kita po tayo sa susunod nating kabanata.